Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin si Senator Robin Padilla, ang tumatayo po nga Senator Judge po sa impeachment po ng Vice President. At dito po mga kababayan ay mukha po yatang hirap na sagutin ni Luistro ito pong katanungan ni Robin Padilla. Bakit kaya hirap na hirap sagutin? Ito po, tingnan po natin at panuorin at pakinggan at komentuhan po natin bakit hirap na hirap sagutin ni Luistro ang katanungan ni Senator Judge Robin Padilla. Umpisahan na po natin. Meron po akong katanungan para sa prosecution, sa akin pong mga kaibigan, sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Sila Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, naiba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot ang... Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa.
hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Tama. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso. Nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po Order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the . prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? Yari siya. So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator Ay, you bias. said are facing cases? Yan po mga kababayan. Bias sila eh. Pagka sila po pwede kahit nakakulong. Meron nga silang testigo dyan, di po ba? Convicted po. Convicted po ng kidnap o ransom. Pero testigo nila. Convicted. Pwede.
Kaya napakaganda po ng tanong ni Robin eh. Pagka sa kanila, mga kababayan, may mga kaso, meron ng napakarami pong kaso, perjury, ay po pwedeng tumistigo, mga kababayan. Kaya nga po, binanatan niya eh. Paano po yung mga senator judge? Wala pang conviction. Wala pa. Di po ba? Hinihiring pa kaso. Hindi pwedeng maging senator judge. Pero pagka sa kanila, pwedeng maging testigo. May mga kaso. Tatayong testigo sa impeachment ng Vice President. Mga kababayan, ibinoto na mahigit 32 million majority ng botante ng Pilipino sa ating bansa. Nakita nyo po pagiging bias. Pagka sa kanila, pwedeng tumistigo kahit po may mga kaso, kahit kriminal, pwede. Pero pagdating po rito, sa sinasabi ni Senator Robin, nahuhuli sila. Hindi pa abogado yan. Ang tinapos po ni Robin Padilla ay criminology. Mga kababayan, nahuhuli po. Kaya nakita nyo po yung mga biases. At yung mga magagaling po doon sa Senado, ini-interrupt pa siya. Talagang nagkukomentuhan pa sila ron. Hindi po ba? Minamalit nila si Senator Robin Padilla kasi nga po, halos lahat po naman dyan, alam naman po natin, mga kababayan, nahandyan po ang grupo ng mga sindikato. Sindikato po ang gobyerno ngayon, di umano eh. Napakarami po dyan. Hindi po ba? Pati nga media, ayon sa mga ex-marine, ex-soldiers, mga kababayan, may mga mali-maleta rin. Pati mga pare, ilang mga pare nabanggit. Hindi ba plabi? Hindi po ba? At halos lahat ng sangay ng gobyerno ay corrupt, di umano. Lalong-lalo po ang institusyon ng Kongreso yata. Hindi po ba? Kaya nga po, nakikita po ng taong bayan ang pagiging bias at sindikato ng gobyerno ngayon. Dahil alam naman po natin, ulit-ulitin ko po, hindi nila magugustuhan maging presidente ang susunod na presidente na si Inday Sara. Dahil lahat po ng ginagawa nila ngayon ay gagawin din po sa kanila. Lahat po sila, mga kababayan. Lahat po ng nasasangkot at may issue, bawat isa sa kanila, lalong-lalo po sa maleta at mga insertion at allocables at walang kamatayan na mga MOOE nila. Ang kanilang mga budget, liquidation by certification lamang na dapat po yan mabuksan. Bakit nagkaganyan? Walang resibo. Nasaan po mga resibo ng mga proyekto nila? Hindi po ba? At kailangan din mabuksan po ang mga bank account niyan at ang mga record po niyan sa AMLA. Hindi po ba? Kaya po, supalpal po itong si Luistro kay Robin Padilla. Hindi po ba? Kaya nga po, hirap na hirap sagutin eh. At panay pa ang paliwanag. Kaya nga po, nakita niyo po, sila po mismo, si Luistro, yan po mga congressman, sanay na sanay po yan. Kailangan sasagot ka lang yes or no. Pagka hindi ka sumunod sa kanila, iko-contempt ka pa sa Kongreso. Hindi po ba? Contempt. Yes or no lang ang sagot. Pero ngayon, hindi makasagot ng yes or no. Kailangan pa ipaliwanag. Hindi po ba kasi patama at supalpal sa mga pagmumukha nila? Hindi po ba? Maraming salamat po Robin Padilla. Kahit hindi ka isang abogado, pero natutumbok mo ang tunay na issue at ang ginagawa nila sa Vice President na fishing expedition at gumagamit pa sila ng mga kriminal at may kaso na testigo. Yun po ang totoo, real talk. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo Robin kasi isa na rin po kayo sa may kaso yata na pinaghahandaan na ng ombudsman. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo dahil isa rin kayo sa pinupuruhan. Ingat po. Maraming salamat po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po naman nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At maraming salamat po sa inyo lahat. At taste lang po tayo mga kababayan at ingat-ingat po kayo.
Bye-bye.